Maraming nagtataka kung bakit magkasama ang US at Israel sa laban kontra Iran. Kaya ginawa ko ang video ito para pag-usapan natin ang dahilan kung bakit sabay silang umatake. At pag-usapan din natin ang reaksyon ng Iran para patas ang pag-deliver natin ng mensahe. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo para mas maintindihan mo ang buong paliwanag. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit kailangang magkasama ang US at Israel ay ang lokal na kaalaman at intelligence. Nasa mismong rehiyon ng Middle East ang Israel, kaya mas detalyado ang impormasyon na kanilang nakukuha tungkol sa terrain, ruta ng militar ng Iran at mga strategic target na mahirap makita ng US ng mag-isa. Kumbaga, alam ng Israel ang galaw ng Iran dahil magkalapit bansa lang sila. Alam din ng Israel ang galaw at strategy ng mga grupong kaalyado ng Iran na gumagalaw sa labas ng kontrol ng Iran mismo. Kaya nagiging mas tumpak ang mga military operation kapag pinagsama ang insights ng Israel at US. Pero ayon sa opisyal na pahayag ng Iran, ang ginagawa raw ng US at Israel ay paglabag sa kanilang soberanya at isang anyo raw ito ng agresyon. Sinasabi rin ng Iran na may karapatan silang palakasin ang kanilang depensa, kabilang ang nuclear program. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa rin silang tumugon at ipinagtanggol ang sarili sa mga aksyon ng US at Israel. Sa pananaw ng Iran, ang kooperasyon ng US at Israel ay hindi raw pang depensa, kundi isang paraan para pigilan ang pag-angat nila bilang isang pangunahing regional power at para pahinain ang kanilang impluensya. Ang mismatch na ito sa interpretasyon ng mga aksyon ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang tensyon at kung bakit dinamiko ang intelligence at strategic calculations sa bawat operasyon. At dahil pareho silang may matitinding narrative tungkol sa seguridad at depensa, nagiging mas komplikado ang global political reactions. Ang isa pang dahilan kung bakit kailangang magkasama ang US at Israel ay ang political cover. Kapag US lang ang kumikilos, mas malaki ang posibilidad na tingnan ng ibang bansa ang operasyon bilang unilateral aggression. Maaari itong magdulot ng international criticism o diplomatic backlash, lalo na mula sa mga bansang nagpo-promote ng multilateral diplomacy. Ang coordinated approach ng US at Israel ay nagbibigay ng mas mataas na lehitimong aksyon. Ito ay tugon sa shared security concern sa rehiyon. Dahil nga dalawa sila laban sa isa, tinutuligsan ng Iran ang mga pag-atake bilang paglabag sa soberanya at paglabag sa charta ng United Nations. At hindi simpleng preventive defense lang ito, gaya ng sinabi ng US. Ayon sa pahayag ng kanilang foreign ministry, ang mga aksyon ng US at Israel ay isang military aggression na nilalabag ang international na batas. Lalo na't ito ay naganap habang may ongoing diplomatic process tungkol sa nuclear negotiations. Habang ang political cover ay nagbibigay ng diplomatic caution sa US at Israel sa mata ng ilang bansa, ang narrative ng Iran ay nagpapalakas naman sa kanilang argumento na ang kanilang pagganti ay isang legitimate act of defense laban sa tinuturing nilang external interference. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit nagtutulungan ng US at Israel ay ang pag-share ng resources at technology. Ang Israel ay kilala sa kanilang advanced missile defense systems tulad ng Iron Dome at Arrow systems na kayang saluhin ang maliliit hanggang mid-range projectiles mula sa kalaban. Habang ang US may malalakas na air at naval assets na kayang maabot ang deep strategic targets sa Iran ng may malaking range at saklaw. Ang kombinasyon ng mga teknolohiyang ito ay nagbibigay ng mas malawak at mas mabilis na kakayahan para bantayan at harapin ang mga banta. Ayon sa mga pahayag ng Iran, matapos ang pagsalakay ng US at Israel, tinitingnan nila ang shared technology at resources ng dalawang bansa bilang bahagi ng pressure campaign na layuning higpitan ang posisyon ng Iran bilang isang soberanong estado. Kahit itinuturing na superpower ang US, hindi ibig sabihin nito na wala ng panganib kapag kumilos sila ng mag-isa laban sa Iran. Dito pumapasok ang usapan ng risk management. Ang Iran ay hindi maliit na kalaban. May malawak itong missile arsenal, drone capability, cyber warfare units, at higit sa lahat, may mga proxy forces sa Lebanon, Syria, Iraq, at Yemen. Ibig sabihin, anumang direktang aksyon laban sa Iran ay maaaring hindi lang sa isang front ang magiging epekto. Maaari itong kumalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. At ngayon, dalawang bansa ang kinakaharap ng Iran. Sa ganitong paraan, hindi lang nadadagdagan ng firepower, mas nagiging distributed ang risk at mas kontrolado ng US at Israel ang escalation. Kapag magkasama ang dalawang bansa, mas malakas ang deterrent signal na ipinapadala nila sa Iran. Hindi ito simpleng laban ng isa kontra isa. Ipinapakita nito na anumang malawakang retaliation
ay maaaring magdulot ng mas malaking kapalit. Sa pananaw naman ng Iran, ang ganitong kombinasyon ay itinuturing nilang pressure tactic o strategic encirclement. Kaya mas nagiging maingat din sila sa kung hanggang saan nila dadalhin ang kanilang ganti. Sa mas malalim na level, ang pagtutulungan ng US at Israel laban sa Iran ay hindi lang tungkol sa isang operasyon o isang krisis. Ito ay nakaugat sa matagal ng strategic alliance ng dalawang bansa. Dekada na ang relasyon ng US at Israel pagdating sa military cooperation, intelligence sharing, at defense agreements. Para sa US, ang Israel ay isa sa pinakamatatag na kaalyado nito sa Middle East. Maaasahan ng US ang Israel sa panahon ng tensyon at may kakayahang tumayo bilang forward partner sa rehiyon. Ipinapakita nito na kapag may banta sa seguridad ng isa, hindi ito nag-iisa. Sa geopolitics mga kaibigan, mahalaga ang signal na ito. Hindi lang ito military coordination, kundi psychological at diplomatic messaging din. Oo, superpower ang US. Pero sa modernong geopolitics, hindi sapat ang military power lang. Kailangan ang kombinasyon ng lokal na kaalaman, intelligence coordination, political legitimacy, at shared resources para maging epektibo ang isang operasyon. Para sa US, ang pakikipagtulungan sa Israel ay paraan nila upang mabawasan ang risk, upang mapalakas ang regional coordination, at maipakita sa mga kaalyado na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa mga banta. Para naman sa Israel, ang suporta ng US ay strategic insurance, isang malinaw na signal na hindi sila isolated sa rehiyon. Ngunit sa kabilang panig naman, para sa Iran, ang ganitong setup ay hindi simpleng defense cooperation lang, kundi isang anyo ng pressure at containment. Sa kanilang pananaw, pinagtutulungan sila upang pigilan ang kanilang impluensya at limitahan ang kanilang karapatang palakasin ang sariling depensa. Dito nagkakaroon ng banggaan ng narrative, security para sa isa, agresyon naman para sa isa pa. At sa huli, ang labanan ay hindi lamang tungkol sa missiles o military assets. Ito ay tungkol sa perception, alliances, at strategic messaging. Ang dalawa laban sa isa ay hindi palaging indikasyon ng kahinaan ng isa. Minsan ito ay indikasyon ng komplikadong balanse ng kapangyarihan sa isang rehiyon na matagal ng sentro ng tensyon sa mundo. At habang patuloy ang ganitong uri ng koordinasyon, ang mas mahalagang tanong ay hindi lang kung sino ang mas malakas, kundi kung paano ito makakaapekto sa mas malawak na stability ng Middle East at sa global order sa mga susunod na buwan o sa mga susunod na taon. Kung gusto mong mas maintindihan ang mga ganitong issue, make sure na nakasubscribe ka sa channel na ito o nakafollow ka sa page natin. Kita-kits tayo sa susunod na update.